Kung talagang pag-iisipan po natin, napaka-amazing ng Diyos meron po. Of all the things na nararanasan po natin at naranasan po natin sa buhay natin, talagang masasabi natin, our God is really an awesome, He is really an amazing God. Amen? So this morning, I decided na pati po ang mga taga Victory Fundamental Baptist Church ay makasama po natin sa oras ng ating pong pangangaral. Bilang senior pastor po ninyo, talagang napipil ko lang po yung leading ng Panginoon that as we start this new year, yung bang gamitin po ng Panginoon ang inyong lingkod upang makapagministeryo and somehow ma-encourage po ang bawat isa sa atin. At napakaganda po na pasimulan natin ang taon na ito na mararamdaman ng Diyos that we are excited to listen to His voice. Amen? That we are really excited to hear the preaching of the Word of God. You know, sa mga bisita po namin, we would just like you to know that the main thing here in this church is the preaching of the Word of God. Yun po ang amin pong higit na excitement at eagerness sapagkat naniniwala po ang Living Water Baptist Church, ang Victory Fundamental Baptist Church, ang kabuuan po ng Maranatha International Baptist and Fellowshipping Churches na kapag ka po ang Biblia ay ipinapangaral, ang Diyos ang nangungusap po sa atin. Amen? Ang nakatayo po sa inyo ay tagapagsalita lamang. Pero ang mensahe po ay sa Diyos nanggagaling. Kaya ang aking pong panalangin, gamitin po ng Panginoon ang kauna-unahang Sunday preaching na maririnig nyo po para sa year 2025. Okay, buksan po natin ang ating mga Bible and this time I would like to again request everyone to please rise. Lamentations chapter 3. Ito po ay isa sa isinulat po ng tinaguriang The Weeping Prophet. Kaya tingnan nyo po yung pangalan po ng kanyang aklat na isinulat, Panaghoy. Lamentations. Si Jeremiah po yan. Alright? Si Prophet Jeremiah. Lamentations chapter 3. At magsisimula po ang aking pagbasa sa verse number 18. At tatapusin ko po sa verse number 26. And I said, my strength and my hope is perished from the Lord. Remembering mine affliction and misery, the wormwood and the gall. My soul hath them still in remembrance, and is humbled in me. This I recall to my mind, therefore have I hope. It is of the Lord's mercies that we are not consumed, because His compassions fail not. They are new every morning. Great is thy faithfulness. The Lord is my portion, saith my soul, therefore will I hope in Him. The Lord is good unto them that wait for Him, to the soul that seeketh Him. It is good that a man should both hope and quietly wait for the salvation of the Lord. Let us pray. Our gracious, loving God, our almighty God, thank you so much for this wonderful day, for this opportunity once again to worship you in spirit and in truth. Lord, please, itaas mo po ang iyong anak sa aming kalagitnaan. Tanglawan mo po ang bawat isa sa pamagitan ng mensahe. I pray, O Father, that you will use again your humble servant to preach thy word and to enlighten the minds of the people and to encourage us. Empower me, O God, and fill me with your Holy Spirit. Nawa ang umagang ito, ang araw na ito, ang pagkakataong ito ay maging kapaki-pakinabang at pagpapalang sandali sa bawat isa po sa amin. Thank you, Heavenly Father, even sa mga bisita po namin. Ganun din po ang mga kaibigan po namin. Sumama po para sa aming pagsamba ngayong umagang ito. Minsan pa, aming dakilang Diyos, ipinagkakatiwala ko po ang aking sarili sa iyong makapangyarihang kamay. Gamitin mo po ako sa mabungang kaparaanan at muli po,
isakatuparan mo po ang iyong kalooban sa aming kalagitnaan. Ito po, Diyos, ang aming panalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. You may now be seated. Ang mensahe po natin ngayong umaga, matapos pong daanan natin ang isang buong taong singkad, ano po? Ang year 2024, na titiyakin ko naman, nasasang-ayon kayo sa akin, na ito po ay taon na punong-puno ng laban. Taon na punong-puno ng karanasan. Taon na napuno ng mga pagsubok at mga pagtitiis sa buhay. Pero hindi may kakailang taon na puno rin ng pagpapala na mula sa ating Diyos. Amen? Now, sa ating magiging mensahe, gusto ko pong i-consider ang binigyan po ng emphasis ni Prophet Jeremiah. At ito po, mga kapatid, ay ang tungkol sa tinatawag nating pag-asa. Let me share you this morning the message of the Lord I entitled, There is Still Hope. Meron pa rin pong pag-asa, mga kapatid. Just for you to have an idea patungkol po sa background ng ating pong mensahe ngayong umaga. Ito po ay ang patungkol sa distraction ng bayan po ng Panginoon. Na sila po ay masasabi po natin na binihag at inalipin po ng Babylonia. At doon po sa kanilang naging mga karanasan, dumating sa punto na talagang naramdaman nila na parang ang sitwasyon hopeless na po. The same thing na posibleng dumarating sa buhay, hindi man ang kalahatan maging ng mga tao as individual. I believe may mga pagkakataon at panahon na dumarating tayo doon sa ganong thought, doon sa ganong pag-iisip, na parang may pag-asa pa ba? May mangyayari pa ba sa buhay ko? Makakaahon pa ba ako sa sitwasyon ko? Makakayanan ko ba talaga ang mga bagay na kinakaharap ko? Hanggang sa maglulundo ka doon sa isip na parang ito na ang lahat sa akin. Parang ito na ang kasagaran ng lahat sa aking buhay. So, the reason why I am telling you that, because exactly, yan po yung ipinupunto ni Jeremiah. Na talagang kung ang pag-uusapan, sitwasyon, yung pag-uusapan po yung kondisyon, kung ang pag-uusapan po yung kanilang nararanasan at kalagayan, mga kapatid, being human, masasabi mo that it seems hopeless and helpless na po ang kanilang katayuan. And the good thing, dito po sa ating pong teksto, paaalalahanan po tayo that there is still hope. Amen? There's still hope, mga kapatid. Kaya kung ikaw ay niloloko ni Satanas at nilalagyan ni Satanas ng negatibong kaisipan na parang hanggang diyan ka na lang, wala nang mangyayari sa buhay mo, hindi ka na makababangon, hindi ka na makaka-recover pa, kung ikaw ay nandoon sa ganung katayuan, I am telling you this morning, hey, brethren, there is still hope. Tingnan niyo po muli ang ating teksto. Pansinin niyo po ang kaeksaktuhan ng sinasabi ko po sa inyo. Sa Lamentations chapter 3, mga minamahal. Mula po sa verse number 18, okay? Ang sabi po, mga kapatid, sa Lamentations chapter 3, verse number 18, and I said, use your imagination, my strength and my hope is perished from the Lord. Yung estado ng ganyang kaisipan, yung estado po ng ganyang damdamin. And please be honest, mga kapatid, that maybe sa buhay natin, may mga ganyan na tayong nagiging takbo ng isip na parang gumuho na ang lahat, na para bang wala ng pag-asa. Tama po? Verse number 19, please. Tuloy-tuloy lang po tayo. Verse number 19, ini-establish po natin. Sabi niya, remembering mine affliction and my misery, the wormwood and the gall, my soul hath them still in remembrance and is humbled in me. Pagka mga kapatid, ikaw ba naman? Kung may isip mo ang lahat ng mga kadustaan, lahat ng mga kahirapan, lahat ng mga sakit, lahat ng mga sitwasyon na umaagaw ng iyong lakas, mga sitwasyon sa buhay na parang hindi mo na mararausan, malalagpasan, mapaglalabanan. So saan ka dadali ng ganong kaisipan? But the good thing about our text, mga kapatid, sa takbo ng ganong pag-iisip, merong pumasok sa kanyang alaala.
Ang sabi po mga kapatid ng verse 21, sabay-sabay po tayo. Sabay-sabay po, verse 21. Ready, begin. This I recall to my mind, therefore have I hope. Amen? Mga kapatid, mga minamahal, sa sitwasyon natin na tila hopeless, sa sitwasyon natin na parang guhuna ang lahat, sa sitwasyon natin na sa usapang tao, it seems na hindi ka makakabangon, hindi ka na makaka-recover pa. Gusto kong, katulad po ng ating teksto ngayon, nawa maalala mo ang nagbibigay ng pag-asa, mga kapatid. Ang sabi niya, this I recall to my mind, therefore have I hope. Dapat maging interesado tayo. Ano yung pumasok sa isip niya? Ano yung naalala niya? Ano yung nabigyan niya ng pansin? Sa kabila ng problema, sa kabila ng sakit, sa kabila ng hirap, sa kabila ng laban, sa kabila ng hindi magagandang karanasan, ano ang pumasok sa isip niya? This I recall to my mind, therefore have I hope. And what is that? It is of the mercies, not conscious. Because His compassions fail not. They are new every morning. Great is thy faithfulness. Amen? So this morning, I want to encourage every one of you, and I would like to emphasize this very truth, mga kapatid. Hey, there is still hope. If the devil is trying to put negative things sa lahat, negative thoughts, sa lahat ng nararanasan mo, nawa, mas bigyang pansin mo ang pumasok sa isip po ng writer na nagsabi niya na ito ang dahilan kung bakit ako ay nagkaroon ng pag-asa. There's still hope. Okay? Ang unang gusto kong malaman ninyo kung bakit sinasabi kong may pag-asa pa rin, number one, because God's forgiveness, the forgiveness is guaranteed. Ang pagpapatawad ng Diyos ay garantisado. Marahil isa ka sa nadapa, marahil isa ka sa nag-reap ng consequences ng lahat ng hindi magandang nagawa mo. Marahil ikaw ay yung nasa sitwasyon na parang sa buhay mo, hinang-hina ka, na alam mo na nagkulang ka sa Panginoon, na nagkasala ka, na lumihis ka. Mga kapatid, hindi pa po huli ang lahat. Ipinasok tayo ng Panginoon at niloob ng Diyos na dumarating tayo sa 2025. It means to say, it is another year of chance. It is another year of chances. God is giving us the opportunity to settle our matters before Him. And I am telling you, His forgiveness is guaranteed. Mga kapatid, huwag kang palumpo sa kung ano yung naranasan mo. Huwag kang manatili dyan sa nagawa mo. Ang pinakamagandang magagawa mo para sa pag-asa, lapitan mo ang may garantiyang pagpapatawad. Yan po ay ang Diyos na siyang may kakayahan para patawarin tayong lahat. Amen? Yan yung po ang sabi. Talata. Diba? It is of the Lord's mercies. Alam niyo po ba, ng isa sa hindi maitatangging katotohanan na manifestations ng tinatawag nating mercies ng Panginoon ay ang pagiging forgiving niya? Yes! Hindi magiging merciful ang Diyos, lipol na po tayo. Mga kapatid, yung sablay mo, yung hindi tama sa buhay mo, yung maling mga nagawa mo, yung kasalanan na ginagawa mo, if not of the mercies of God, kung hindi siya forgiving, mga kapatid, tapos na po tayong lahat. Amen? Praise God, because He is a merciful God and His forgiveness is guaranteed. Ang sabi po ng Bible, sa 1 John 1:9, kung tutusin po, mga ang sinulatan. Pero ano pa rin ang sabi niya? Ang sabi po niya, mga kapatid, 1 John 1:9, if we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. And you know what? Ang sabi po ng Bible, He that confesseth and forsaketh. Ano po ang pinangako ng Diyos? Mercy. Mga kapatid, ang magandang magagawa lang po natin ay ang lumapit tayo sa Diyos. Bilang bayan, lumapit tayo sa Panginoon. Bilang pamilya,
lumapit tayo sa Panginoon. Bilang individual, lumapit tayo sa Panginoon. Sapagkat kung tayo po sa taong ito ay mananatiling lihis, kung tayo po sa pagkakataong ito ay magpapalumpo sa kamalian na nagawa natin mga kapatid, yan po ang nagpapadama sa iyo na wala ka ng pag-asa. But hey, because we believe that our God is merciful and His compassions fail not, mga kapatid. His mercies, yan po ay bago tuwing umaga, available po yan. The only thing na gagawin mo is to humble yourself before Him, confess mga kapatid, and then the promise of God, siya po ay tapat at banal, na patatawarin tayo sa ating mga kasalanan at lilinis tayo sa lahat ng ating kalikuan. Amen? Mga kapatid, ano po, kasira 2024, ano man po ang naging mantsa sa buhay natin ng 2024, ano man po mga kapatid, ang ating pong masasabi nating hirap at sakit na naranasan, aralin po natin yan. Maging ang mga palo at konsekwensya, lahat yan ay kapahayagan ng pag-ibig ng Diyos sa atin. And I would like all of you to know that our God, He is a merciful God. He is a very compassionate God. What you need to do this morning is to humble yourself and be sincere. Ask for His forgiveness. And I'm telling you, His forgiveness is guaranteed. Amen? Hindi sinabing pagka tayo'y nangumpisal sa Kanya, hindi sinabing kapag tayo humingi ng tawad sa Kanya, baka patawarin niya tayo. Walang gano'n. Napaka-definite. Pag ang Diyos nagpatawad, hindi siya katulad ng tao. Ang dami mong pinatawad na noon pero hanggang ngayon pabalik-balik ka pa rin Diba? Ang husay mo pa rin magkwenta Diba? Ikaw ang dami mo na nagawa sa akin. Ikaw ang dami mo ng kapalpakan ginawa sa akin. Ang ibig sabihin ng patawad ng Diyos, zero na po yan. Malinis na po yan. Wala na po yan. And I believe that is the kind of forgiveness na po pwede natin panghawakan. And the only person that can do that, God. Your sins and your iniquity will I remember no more. So ang kanila pong lahat ng naranasan ay dahil na rin po sa kanilang paglayo sa Diyos. Kaya kung ikaw ay malayo sa Diyos o nalayo sa Diyos, itong time, hakbang ka na pabalik. Amen? Habang may panahon pa, habang may pagkakataon pa, huwag mong sayangin ang lahat ng ininvest mo sa Panginoon kahapon. Kung ikaw ay sumablay, kung ikaw ay nalihis, kung ikaw ay nagkamali, oo, sabihin natin na nagsuffer ka ng konsekwensya, katulad po ng naranasan ng bayan ng Panginoon na sila po ay nakaranas ng pagkawasak, pero hanggat may panahon, ikaw ay may pagkakataon at hanggat nandyan ang Panginoon, pwede mong panghawakan ang pagpapatawad na ginarantihan ng Diyos na tiyak na ibibigay niya sa sino mang totoong magpapakakumbaba sa Kanya. Amen? Ang po patatawarin ng Diyos. Yung sa kabila ng nagawa natin sa Kanya, nagmamalaki pa tayo, nagmamapuri pa tayo. Yan po ang hindi po. Because God resisted the proud. So basically, the idea, doon po sinabing God resisted the proud, ayaw ng Diyos na mali ka na matayog ka pa. Ayaw ng Diyos na mali ka na nagmamatigas ka pa. Ayaw ng Diyos na nagmamalaki ka pa. Ang gusto ng Diyos at kinahabagan ng Diyos, yung pong mga humaharap sa Kanya at talagang humihingi ng kapatawaran. Amen? Remember the parable of the Pharisee, di ba, publican? Sila'y humarap sa Diyos. Yung pong Pariseo, naku, taas noo, mga minamahal. Hindi lapad noo, taas noo, mga kapatid. Na talagang very proud sa sarili niya na ako ay ganito. Lahat ng kagalingan at kabaitan at kabutihan niya, yun ang pinangahas niya sa Diyos. Samantalang yung publikano ni hindi makatingin. Di ba? Ni hindi siya makatingin sa Diyos dahil alam niya ang karumihan sa buhay niya na halos dinadagukan ng kanyang dibdib. Hindi makaharap sa Panginoon. Alam niyo po, ang hiningi niya sa Diyos, sino nilikha ng Diyos? Palalong Pariseo o ang publikano na umamin at simple sa akin, gusto ko sa evaluation mo, malpa ka kung pag-asa dahil may garanti papatawad ang nahanda niyang
Parang para bang ayos na ayos pa rin ang lahat natin. Turusan na tayo dahil doon sa ating mga kapatid. Number 2. Diba? Because the faithfulness of God, right? Yung pong pinag-iisipan ko po, kahit ito na binibigay ng Panginoon sa akin, actually hindi ako makaalis doon sa dalawang yun eh. Sapagkat kung iisipin po natin yung yamang pagpapala ng pagpapatawad ng Diyos at ng katapatan ng Diyos, mga kapatid, yun pa lang para sa akin, overwhelming na. Amen? Just try to imagine, kung hindi naging faithful ang Diyos sa atin, saan na po tayo ngayon? Ano na po tayo ngayon? Diba? So the same thought, the same, idea, na kung hindi ang Diyos, pa kaya ang hindi natin? Remember my illustration about the mercy of God? Sabihin kasi nung mercy, kung dapat mong maranasan, hindi mo nararanasan dahil sa habag ng Diyos. Kasi yung grace, hindi ka deserve, diba? Hindi mo deserve, binigay ng Panginoon sa iyo. Grace ang tawag doon. Pero yung mercy, ito dapat panagutan mo. Ito yung dapat. Ang pinakamagandang ilustrasyon dyan, impyerno. Yan ang pupuntahan ng tao, pero sa mercy ng Panginoon, pwede kang hindi pumunta sa impyerno. Amen? Nasa sayo po yan. Nasa kapasyahan po natin yan. Pero kung pag-uusapan po ang mercy ng Panginoon, sino sa inyo nakakaalala ng ilustrasyon? Halimbawa lang po, tuwing ang mata natin ay nagkakasala at tumitingin sa masama, kasala at dudukitin ang mata natin. Ang tanong ko sa inyo, sa dalawa naman niya, kaya ang may mata pa sa akin? Diba? Yun ang ibig sabihin ng mercy. Kasi kung hindi merciful ang Diyos, pagka ang mata natin nagkasala at tatanggalin po yan, sabi ko nga kahit pinya ka pa. Alam niyo ba yung pinya? Ako, kadaming mata po niyan, di ba? Kahit pinya ka pa, ubos ang mata mo. Kahit pugita ka pa, ubos ang galamay mo. Ubos ang kamay mo. Mga kapatid, kaya tayo nakapagpapatuloy ng Panginoon. Patama lang na mag-thankful tayo. Sa pagpapatawad. Okay? Bagay tayo doon. Pagod na ako sa iyo. Lagi ka na lang ganyan. Lagi na lang ganyan ang ginagawa mo. Kaya kung ang heavy drama na ito, ay ang hingi mo ng tawad sa akin na sinasabi mo, a-attend ka na uli, pero gaano kadalas na hindi ka uma-attend? Gaano karaming pagkakataon na hindi mo binigay ang dapat mong ibinibigay? Gaano karaming pagkakataon na hindi mo ginawa na dapat mong ginagawa? Gaano karaming beses na nangako ka na dahil na-realize mong hindi maganda na maging ugali na late ka sa church? Pero ang din. Tama lang. Habagin ng Diyos. Meron nga kalipunan, hindi mahabagin eh. Pag na-late ka, na nakalaki. Iniisip ko lang, kapag ginawa natin yan, wala na tayong attendance sa mga kapatid. Kidding aside mga kapatid, yun po ang ibig sabihin ng mercy ng Panginoon. Yung bang ibinibigay niyang pagkakataon para maituwid mo pa ang dapat mong ituwid, iayos ang dapat mong iayos, ingin ang tawad ang dapat ingin ng tawad, mag-make up ka sa mga pagkukulang mo sa Kanya. Remember yung message ko po Wednesday? Another year of chances, mga kapatid. Ano pong pagkakataon? Chance to make up. Yung pagkakataon para kung may pagkukulang ka, mag-make up ka sa chance to minister. Diba? And then, chance to magnify the name of the Lord. Diba? Yan po yung ipinoint out ko sa inyo. Now, this time, ang gusto ko pong diinan natin, yung pong hiniling ko pa na kantahin natin para ma-set yung mind natin. Diba? Na talagang dakila ang katapatan ng Panginoon. Meron ba ditong naniniwala na ang Diyos ay talagang matapat?
Naniniwala kayo na dakila ang kanyang katapatan? Isipin niyo po na sa isang buong taon na alam naman nating prior to that, we experience pandemic, mga kapatid. Pero ang Diyos na natiling tapat sa atin. May pagkukulang ang tao, may mga pagkukulang tayo, pero ang Diyos kahit kailan, di siya nagkulang. Napakatapat niya. Napakatapat niya. Faithful provider, Panginoon. Talagay ko. Dapat maging paalala sa mga mananampalataya sa panibagong taon na ito. Alam niyo ba na kaya kayo umabot ng 25, hindi dahil lang sa healthy ka, hindi dahil sa marami kayong pagkain, hindi dahil sa okay ang negosyo mo, hindi dahil sa magaling ka, hindi dahil sa malakas ka. Alam niyo po ba na kaya tayo nandito? Sapagkat mahabagin ng Diyos at matapat ang Diyos. Amen? Kaya habang nag-iisip ako sa mensaheng ito, nung ididiin ko, the forgiveness of God is guaranteed and the faithfulness of God is great. Amen? Kapatid, yan ang sabi. This I recall to my mind, therefore have I hope. It is of the Lord's mercy that we're not consumed, because His compassions fail not. They are new every morning. Great is thy faithfulness. The Lord is my portion. Ang sabi po niya, saith my soul, therefore will I hope in Him. The Lord is good unto them that wait for Him, to the soul that seeketh Him. It is good that a man should both hope and quietly wait for the salvation of the Lord. Kaya ilang beses paulit-ulit. Sabi po sa verse 18, and I said, my strength and my hope is perished from the Lord. Pagdating po doon sa verse 21, this I recall to my mind, therefore have I hope. Ang sabi po mga kapatid sa verse number 24, the Lord is my portion, saith my soul, therefore will I hope in Him. Okay? Ang linaw-linaw ng sabi sa 26, it is good that a man should both hope and quietly wait. So just for the sake of emphasis, the very idea of the word hope is actually trusting and having faith in God. Diba? Yung bang matuto kang magtiwala? Bang may mga taong hindi mo pwedeng panghawakan? May mga negosyong hindi mo po pwedeng sandalan? May mga trabaho na hindi po pwedeng ipangahas? Lakas mo na hindi pwedeng ipangahas? Anumang katayuan mo na hindi pwedeng ipangahas? Sapagkat any moment, ang magandang bahay pwedeng masunog. Ang malaking negosyo pwedeng malugi. Any moment, ang lahat ng mga po pwedeng panghawakan ng tao, sa isang igla po pwedeng wala po lahat yan. But listen, pag ikaw ay natutong umasa, kapag ka ikaw ay natutong maghintay, kapag ka ikaw ay natutong sa Diyos magtiwala, may pag-asa kapag ka sa Diyos tayo nagtitiwala, umaasa at naghihintay. Amen? Kaya nga ang sabi ng Bible, it is better to trust in the Lord than to put confidence in man. Gaano kadalas tayong na-prostrate sa mga taong inaasahan natin? Gaano karaming pagkakataon na na-experience natin na talagang na-disappoint tayo. We have been disappointed because of the many promises of maybe friends or boss o kung sino man na mga taong sa usapang tao inasahan natin. Pero binigo tayo, hindi tumupad. But never na ang matapat na Diyos ay hindi tutupad sa Kanyang ipinangako sa atin. Kaya nga sabi ko, ang gandang magsimula ang taon na ito na ang panghawakan mo, anuman ang kakulangan mo, anuman ang kapalpakan mo, anuman ang kasalanan mo, anuman ang pagliis mo, anuman ang kawasakan sa buhay mo, magpakababa ka, humingi ka ng tawad sa Diyos at garantisado, depenido po ito. Ito ang sinabi ng Panginoon, siya ay magpapatawad. Amen? Kaya lang, kung gusto mong bitbitin pa rin yan sa 2025, ikaw yan. And then, faithfulness. Wala tayong pwedeng panghawakan. O, sa kaya natin. Ngayon, yan dalawang yan, ang takbo lang po sa isip ko. Ito po sa pagbubulay ko sa Lamentation. Another year. Gandang pantahanan tayo. Kasi, nasayang na taon ng 2024. Sasayangin na naman natin ito 2025.
Kung malungkot ang 2024 natin, gusto nyo ba malungkot pa rin ang 2025? Kung parang bigo tayo sa nakaraan 2024, ganun pa rin ba? Kung nasa konsekwensya at palo tayo sa 2024, magmamatigas ka ba talaga? Ang aking pong tayong ito na siyang mensahe ng Diyos para sa atin ay panawagan upang tayo po'y magpakababa, humingi ng tawad sa Kanya, at ang ating panghawakan at pagtiwalaang lubos ay ang dakilang katapatan ng ating Panginoon. Amen? Well, sa mga bisita po natin, mga kapatid, the reason why there's still hope because of His free gift. Because of His free gift. Ay pag-asa ang lahat ng tao. Mga kapatid, sa pangkalahatan, ano po ba sabi ng Bible? May matuwid ba? Romans 3:10. Walang matuwid. Wala. Wala kahit isa. Yan po ang sabi ng Romans 3:10. Diba? Kaya po, magandang maidiin po sa atin ito. 3:23. Romans 3:23. For all have sinned and come short of the glory of God. Ano pag-asa natin? Walang matuwid, wala kahit isa. Ang lahat nagkasala, hindi nakaabot sa kalwalhatian ng Diyos. And sad to say, hindi pwedeng ganun lang yon. Sa kalagayang walang matuwid, sa kalagayang nagkasala ang lahat. Romans 6:23 please. Romans 6:23. Ano po ang sabi? Ang kabayaran ng kasalanan. Ang lahat po makasalanan. Ano po pag-asa? Alam niyo kung bakit may pag-asa? Sapagkat may kaloob. Romans 6:20. Yes, for the wages of sin is death. Ang kabayaran ng kasalanan, kamatayan. Pagkaiwalay sa Diyos, impyerno. Yan po ang kabayaran ng kasalanan. But listen, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. Amen? Kaya sa mga first-time visitor natin, gusto kong malaman nyo na kaya kayo nandito para marinig nyo po ang mensahe ng pag-asa. Ano man ang sitwasyon nyo sa buhay, mawalan tayo ng bahay, hindi tayo magkaroon ng bahay, hindi tayo magkaroon ng magandang sasakyan, maaaring hindi tayo makakuha ng masasabi nating talagang mapangahawakang negosyo o kabuhayan. Pero mga kapatid, ang lahat ng yan, maaaring problema yan. Pero wala kang po pwedeng itatapat na higit na problema na kapag ka nawala ka sa mundong ito, pagka namatay ka, only hope. The only hope, mga kapatid, our Lord Jesus. Anampalataya tayo sa Kanya. Bakit? Kaya lang po. Kaya nga sabi ko po, ang ganda magagawa natin sa mundo na gulong-gulo, sa mundo na litong, sa mundo na kung saan hindi malaman ang gagawin dahil sa talagang takbo ng buhay na ito, magandang pagkakataon na sabihin natin sa kanila, kung iniisip nyo wala ng pag-asa, kung iniisip nyo wala ng solusyon ang lahat, hey, pagka pinag-usapan natin, Panginoon, laging may pag-asa, at ang pag-asa na ibinibigay ng Diyos ay ang libreng kaloob, yan po ay ang kaligtasan. Amen? Mga kapatid, ang salvation po, hindi kayang gawin ng sino mang tao. Ang salvation po, hindi kayang bayaran ng kahit sino. Kung pagbabayaran mo yan, impyerno ang pagbabayaran mo. But praise God, because of His love. Praise God, because of His grace. Praise God, because He really is a forgiving God, mga kapatid. If we will humble ourselves before Him, aamin tayo na makasalanan tayo, magsisisi tayo, at ang pananampalataya na natin sa pamagitan ng pagtanggap sa Kanya ay si Kristo Jesus lamang. Ang sabi ng Bible, ikaw at ako na pupunta sa impyerno, makatitiyak ng langit dahil sa ating Panginoong Hesus. Mga kapatid, mga minamahal, una ko pong binigyan ng pansin sa ating kalagayan bilang mga mananampalataya. Ano man ang sitwasyon o naging sitwasyon natin, unang ipangatwiran yung mga kapalpakan natin. Huwag na natin gawan pa ng mga pagdadahilan, yung naging paglihis natin. Ang solusyon dyan, hindi mga twiran. Ang solusyon dyan, hindi panindigan. Ang solusyon dyan, hindi pangatwiranan. Ang solusyon dyan, hindi pagmatigasan, mga kapatid. Ang solusyon dyan, magpakababa, humingi ng tawad sa Diyos. At ang sabi ng Bible, patatawarin tayo ng Panginoon. Amen?
Kaya kahit ang ating bansa, yan ang talagang kailangan. Lumapit sa Diyos, magpakababa at humingi ng tawad upang tayo po ay patawarin ng ating Panginoon. Ngayong umagang ito, muli po, there is still, there's still, mga kapatid, because of the forgiveness. His forgiveness, because of God's faithfulness, and His faithfulness, because of His, dahil sa libreng kaloob na ibinibigay sa sino. Mayo po tayo. Everybody stand up. Nakayuko at nakapikit po ang bawat isa. Naging mensahe natin, nais ko pong unang bigyang pansin ng bawat isa. The reason why there's hope is because of the free gift of that gift, eternal life, salvation. If you are not yet of heaven, saved, at ngayong umagang ito, naging klaro sa iyo that the only hope, Jesus Christ, our only hope. Alam mo, makasalanan ka na katulad ko. Alam mo na hindi mo kayang iligtas ang sarili mo. Alam mo na talagang wala kang magagawa para sa kaligtasan mo. Kaya ang kailangan, ang panghawakan mo si Jesus, ang kaisa. If you believe that Jesus Christ is the Savior, and you know that you are a sinner, did Him, and you want to open your heart to Him, lahat ng gusto manggap, yung pa nakatatanggap kay Jesus, hindi mo patiyak ang langit, at ngayon gusto mo patiyak ang langit. Lahat ng gusto makatiyak ng kaligtasan, tanggapin si Jesus ngayong umaga bilang tagapagligtas. Mari ba makita ko ang iyong kamay? Huwag kang mahiya. Meron po ba? I just want to stand. I want to receive Christ in my heart as my Savior. Meron po ba? Hindi po nakakahiya. Praise the Lord. Thank you. Thank you for your honesty. I believe masaya ang Diyos na makita na talagang merong handang magtiwala sa Kanya. Alam niyo po, hindi ko kayang iligtas ang sarili ko. Kaya ako talaga kinilala na kailangan ko ang Panginoon. So September 7, 1984, I decided to humble myself before God. I opened my heart to Jesus and I accept Him as my Savior. This morning, wag niyo po ibaba, pakitaas niyo po ang inyong kamay. You really want to receive. Meron pa po? Salamat. Salamat. Meron pa po ba? Okay. So, yung pong nagkamay, please. Lapit lang po kayo, ipananalangin ko lang po kayo. Wag po kayo mahiya. Ginawa ko rin po yan. Ginawa po yan ng lahat ng naka-realize na kailangan. Okay? Lady Counselors, please. Thank you so much sa inyong honesty. I know that this is time of God for both of you. Ma'am Pia will share to you the message. Meron pa ba? Meron pa ba? Gusto ko pong tanggapin si Jesus ngayong umaga bilang aking tagapagligtas. Meron pa po. All right? Nakalipas na po ang 20. At ikaw mismo nakakaalam ano ang karanasan. Marahil mga pagsubok na dinaanan, o marahil as you listen to the message, God is going to, the Holy Spirit, you, because there are things in life na na-realize mo as you listen, dapat kong ihingi ng tawad sa Diyos. Dapat kong ituwid ito sa harapan ng Panginoon. And I am very happy to hear that our God is a forgiving God and His forgiveness is guaranteed. If there are things in your life that you need to say, God is, why not silently come to the altar, pray to God, ask for His forgiveness, and claim His promise that He is faithful and just to give us. Ito na po yung panahon siguro para layaan mo na po. Yan po yung panahon siguro para layuan na po natin yung mga pagkukulang na yan. Ito'y panahon to recover. Ito'y panahon para bumangon. Ito'y panahon para panghawakan mo na ang Diyos lamang ang po pwedeng umabot at magpatawad sa iyo. Ano man po yan, paglihis, pagkukulang, kasalanan, o marahil meron ka pong mga dinadaanan sa buhay mo na gusto mong makabangon, gusto mong maiayos ito sa harapan ng Diyos. And maybe as you listen, you realize kung gaano kadakila ang katapatan ng Panginoon. So kaya magandang pagkakataon din ito, nalalapit ka to thank the Lord because
His faithfulness is great. At ikaw mismo, pruweba. Ikaw mismo patunay. Sa mga nasa Victory Fundamental Baptist Church, I believe, yung kapangyarihan ng salita ng Diyos ay dumadaloy pa rin. Diyan po sa pakikinig ninyo. If you need to settle things, anything in your life that you need to settle before God, now is the time for you to do that. Bago tayo sumulong sa year 2025, isettle na ang dapat isettle. Makarecover doon sa dapat tayong makarecover. Panghawakan natin the guaranteed forgiveness of God, mga kapatid. And then, let us enjoy the great faithfulness of God. The faithfulness of our God. Sige po, a good chance and opportunity. Talk to God and thank the Lord because He's real. Don't just come, talk to God. Seryosohin po natin ang Diyos. Ngayon, kung nakita mo sa buong taong ito, you are clear, walang dapat iayos sa harapan ng Panginoon, kayo ng Diyos ang nagkakaalam. But this morning, I believe, magandang pagkakataon nito upang ngayong taong ito ay makarecover na po tayo. Yung bang pati ikaw mismo magiging panatag, knowing that the Lord forgave you. Marahil din sinasabi mo, yes, I believe that our God is faithful. And His faithfulness is great. Siguro kung meron siyang deserve, katapatan din natin. Huwag nating ilagay ang Diyos sa parang makikiusap pa siya sa atin sa kung ano mang gagawin natin sa Kanya. Sana talagang from our heart, magpapasya tayo na maging faithful din sa napaka-faithful nating Diyos. Salamat po, Ama, sa iyo pong makapangyarihang salita. Salamat din po sa mga pusong tumugon. Panginoon, bigyan mo po ng wisdom si Ma'am Pia sa pag-share niya ng gospel at nawa maging klaro po sa dalawang kaibigan naming lumapit ang kaligtasan na talagang regalo mo sa sinumang mananampalataya sa iyo. At ngayong umagang ito, dakilang Diyos, sa sino mang lumapit dahil sa ang kagustuhan po ay iayos sa iyong harapan ang mga pagkukulang, kasalanan, paglihis, kalikuan, anuman po ito, O Diyos, nawa ang iyong pangakong pagpapatawad ang igawad mo sa bawat isa sa amin. At marahil po ang marami po sa amin nandito sapagkat 100% agree po kami that you are really indeed a faithful God. And we want to thank you for your faithfulness na kung saan nararanasan po namin sa bawat pagkakataon sa aming buhay. At alam po namin na hindi namin deserve ito. Kaya sobra po ang pasasalamat namin sapagkat sa maraming taong nakalipas na sa buhay namin, hindi ka nagkulang, napakabuti mo, napakatapat mo, Panginoon. Kaya nawa ang maging epekto nito, impact nito sa buhay namin ay ang katapatan din po sa iyo. Muli po, aming Ama, aming dakilang Diyos, salamat po sa panibagong taong ito. Igawad mo po ang iyong basbas, igawad mo po ang iyong pagpapala sa bawat isa po sa amin. Ito po ang aming panalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Okay, praise the Lord. Go back to your seat. Happy New Year po, mga kapatid.